Chapter 13. Agad niyang inangkin ang labi ko sa sandaling umawang ang aking labi. My eyes widened as he kissed me deliciously. Sandali niyang itinigil ang pagalik sa akin. Binitawan niya ang labi ko at agad na binuhat ako. Nakasampay at nakapulupot ang hita ko sa kanyang bewang. Maricel, napakagat labi ako sa ungol niya. Ang lamig sa pandinig at para ako nawawala sa katinuan sa simpleng pagtawag niya sa pangalan ko. Talaga bang isusuko ko na? He grinned after he stared at me. Let's go to bed, bulong niya. Nagpatakay ako sa ginawa niyang pagbuhat sa akin at itinapon sa malambot na kama. Nakatitig lang ako sa kanya habang hinuhubad ang kanyang sinturon at nanlalaki ang mga mata ko. Mukhang malaki. Sa bukol pa lang ng pantalon niya. Ilang beses ako napakurap. Parang ayoko nang pumikit dahil gusto kong pagmasdan ang paghubad niya sa aking harapan. Oh gosh, bakit nagugustuhan mo na, Maricel? Sinunod naman niya ang kanyang pangitaas. Hindi ko mapigilang hindi mapakagat labi dahil para siyang modelo na naguhubad sa aking harapan. Tumigil siya sa paghubad at unti-unting sumampa sa kama. Gumapang palapit sa akin. Nang marating ang aking kinaroroonan, lumapit ang kanyang mukha sa aking tenga. It's your turn, baby. He whispered at bigla akong kinabahan sa nangaakit niyang boses. Talaga bang gagawin na natin to? Dito sa silid na to? Tanong ko pa sa kalagitnaan ng paggalik niya sa aking liig. Bakit? Ayaw mo ba? This is my room, my old room. He answered at pinagpatuloy niya na ulit ang pagsipsip sa aking liig. Kinagad pa niya to at napasingap ako sa ginagawa niya. Ngumisi lang siya pagkatapos ng kapilyuhan na ginawa niya sa liig ko. Your neck is so sweet. Budong niya muli. Hinawin niya kaagad ang strap ng suot kong long gown. Tumabad sa kanya makinis kong praso at hinilikan niya ang balikat kong naka-expose sa kanya. Kinagad pa niya at hindi pa siya nakontento. Bigla ako nakaramdam ng pag-iinit. Pinagpapawisan na ata ako kahit may malakas na aircon. Sinasamba niya ang katawan ko. At sarap na sarap siya sa ginagawa niya sa akin. Sinulyapan ko ang pintuan ng aking harapan. Isang glass door at napatingin din si Monster sa tinitingnan ko. Gusto mo sa balcony? Tanong niya. Oh God, nakakabaliw ang boses niya. Marana akong tumango at sa isang iglap inaramdaman ko ang mga kamay niya sa aking bewang at binuhat niya na ako. Kumapit ako na mahigpit sa kanyang liig at para kaming nag-honeymoon. Nang marating ang balcony, humampas kaagad sa amin ng mahinang hangin. Gusto mo dito? He asked Ken at tumango muli ako. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob na pumayag at tumango sa bawat mga tanong niya. Para ako na-hypnotize. Gusto mo dito kita angkinin? Muli tanong niya. Napaka-awkward ng tanong niya. Kahit sobrang nakakahiya, tumango ako sabay tungo ko habang buhat niya pa rin ako. Naramdaman kong inilapag niya ako sa mahabang upuan. Oh God, ang lamig. Tanging nasambit ko nang ilapag niya ako doon. Ang lagit ang tingin niya sa akin ay hindi napapalitan. Masalo pa nga ito naging agresibo dahil pumwesto siya sa aking paanan. Agad niyang hinubad ang chest ko at itinapon ko sa ang sahig. Napaawang ang labi ko at ngayon nakapandit bara na lang ako. Tinakpan ko ang sarili gamit ang aking mga kamay. Pero anong silbi ng kamay ko? Tinanggal niya rin yun at tinigdigan ako. Titig na halos ayaw niya napakawala ng kabuuan ng katawan ko. He is full of desire and longing. I want to see how beautiful you are, my princess. Mahinang asal niya. Umawang ang labi ko at sa isang iglap, inangkin niya ang labi ko. He crushed his lips to mine at halos ayaw kong huminga dahil sa mapagparusa niyang halik. Hindi kaya may makakita sa amin dito? Half my mind objected. Half I wanted to continue. I know what's on your mind. No one can see us here. They were all busy at the party. Tila nabasa niya ang nasa isip ko. Naramdaman ko na lang ang kamay niyang marahang mahaplos sa aking mga hita. Naglalakbay paakyat sa aking maselang bahagi. Napaliyad ako. Chito. Napaungol ako sa sandaling naramdaman ko na humaplos sa akin ng marahang kamay niya. You moan for me? He whispered in an enticing voice. Pareho kaming natigilan na may biglang kumatok sa pintuan. Pareho kaming napatingin sa loob ng silid. Nasa labas kami. Nasa balcony at hindi ko ramdam ang lamig sa mga oras na to.
Ang hampas ng hangin sa aking mabalat, tila wala lang sa akin. Kuya? Kuya, nasan ka? Nandyan ka ba? Sigaw ni Dina. Nakakahiya. Tinulak ko siya para puntahan si Dina sa pintuan pero pinigilan niya lang ako. Inangkin niya ang labi ko. Sasagot na sana ako sa tawag ni Dina pero pinigilan niya ako gamit ang paghalik niya sa akin. Napaungol ako sa gitna ng mga halik niya sa akin. Impit na ungol. Hindi ko mapigilan. Sa sarap na hatid ng kanyang halik. Don't be ashamed to moan. I'm the only one who can hear you. Don't hesitate. I want to hear you growl, baby. Ang boses niyang mas lalong nakakagana. Sa wakas, tumigil din sa pagkatok si Dina. Mukhang umalis to. Pagkatapos ng ilang minuto naming pananahimik at hindi sumagot sa tawag niya sa labas ng pintuan. He opened my legs and I was amazed at what he did. He also removed my panties, sleep on my foot, and now I am naked in front of him. Pinagmasan niya pa ako ng ilang minuto. Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas loob para magmura. At isang malamig na bagay at dumampi sa akin. So sweet, my princess. Hindi ko na rin napigilan ng ungol ko dahil kusa na lang na lumalabas sa aking bibig. Malakas sa sabunot sa buhok niya ang ginawa ko. And he completely took off his pants and his underwear as well. Are you sure you were going to do this right here? It's cold here. Maybe you'll have a fever tomorrow. Yes, please. I beg. Nakakahiyaman pero yun ang gusto ko. Ngumiti pa siya. Say it again, my princess. He was still teasing. At kumawala sa bibig ko ang mga salitang iyon. Ngumisi pa siya bago pumesto. Say it again, baby. I couldn't hear you. Dagdag pa niya. Sa inis ko, hinila ko siya. Please, Chito Jackson. At halos isigaw ko yun sa kanya. Halatang binibiting niya ako. My pleasure, baby. Samantala, Kuya, saan ba kayo nagpunta kagabi? Pumunta ako sa silid mo pero walang sumasagot. Wala din kayo sa party. Napalunok ako sa tanong ni Dina sa kuya niya at napatingin din sa akin si Chito. Somewhere, simpleng sagot ni Monster. Nakakaya ang ginawa ko kagabi. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng kakapalan na mukha at nagmamakaawa ko sa kanya na ituloy ang ginagawa niya. Nasa dining table kami kasama ang kanyang family. Ang sabi ni Monster, dito na lang daw muna kami ng 2 araw. Weekend naman kaya ayos lang. He misses his sister. Nag-aaral ka pa ba, Iha? Lumipat naman ang paningin ko sa mom ni Chito at bigla kasing nagsalita. Opo, tipid na sagot ko. I see. Ngumiti ito. Just call me Tita Dayan. Magpapakilala nito at hindi naman sila lahat nagsisimula sa letter D. Para ako nasa hot seat at ako yung tinatanong nila. Pagkatapos mag-umagahan, yaya naman akong maligo ni Dina sa swimming pool. Pinipilit ko lang talaga na maglakad ng maayos dahil ayoko may mapansin sila sa mga lakad ko. Ikaw ba naman? Mapasukan ng 2x2. Tumigil sa paglalakad si Dina at tinitigan ako. Kanina pa kita napapansin. Hirap kang maglakad. May masakit ba? Inosenteng tanong niya. Oo, may masakit. Gawa ng kuya mo. Gusto kong sabihin sa kanya pero napigilan ko pa. Baka pagtawanin niya pa ako. Lumapit na muli siya sa akin at hinila ako palapit sa swimming pool. Unti-unti nagubad sa aking harapan at walang pinalampas na oras at agad na tumalon. Come on, Maricel, masarap ang tubig. Sigaw ni Dina habang winabagibay ang kanyang kamay at medyo nilalamig pa ako. Halika na, yaya niyang muli sa akin. Walang ibang tao dito. Kami lang yun nandito at wala ang mga pinsan naming mahilig sa babae kaya hubarin mo na yung suot mo. Magpanty ka na at magbra. Sigaw niyang muli. Napatingin ako sa paligid at mukha namang walang tao at kami lang ang nandito sa pool. Nasa loob ang kanilang bahay ang mom ni Dina at ang ibang katulong naman abala sa loob. Ganon din si Chito, nasa loob at hindi ko alam kung anong pinagkakabalahan niya. Hinibad ko ang tabit ko at sinunod ang shorts. And now, naka-underwear na lang ako at bra. Agad akong tumalon sa pool at lumapit kay Dina. O, diba? Sabi ko naman sa iyo hindi malamig. Nagtawanan kaming dalawa. Ilang minuto kami nagbabad sa pool.
May natinig kaming mga nag-uusap palapit sa pool. Hindi nga ako nagkakamali at mga pinsan ni Dina. Ay, sandito na naman sila. Mga babaero. Umikot ang mga mata ni Dina. Mukhang ayaw niya sa dalawa niyang pinsan. Hindi ko talaga pinsan yung isa dyan. Si Brian lang ang pinsan ko pero yung Jake? Never. Kapatid siya ng asawa ni Dad and I hate him. Biglang sabi ni Dina. Mukhang galit siya kay Jake at hindi pala talaga nila pinsan si Jake. Sumipol ang dalawa. Sinubukan ko na yayain si Dina na umahon na. Sumang-ayon naman siya. Panahon na kami nang harangin ni siya ni Jake at ganun din si Brian sa akin humarang. Sa kayo pupunta? Dumating lang kami, aalis na kayo agad. Maliligo din kami. Mas enjoy kung marami tayong maliligo. Ngumisi si Brian at kumunot ang noo ko, ganun din si Dina. Maligo kayo mag-isa nyo. Galit na sagot ni Dina. Tumawa lang ang dalawa. Masyado mo talagang ina-under si Jake, Dina. Tumawa si Brian. Hindi ko siya type. Walang gana na sagot ni Dina. Bago kami nakaahon ay hinila na nila kami at bumagsak ulit kami sa pool. Napasigaw kaming dalawa ni Dina. Tiniwanan lang kami ng dalawang loko-loko. O diba ang sarap muling maligo? Kantsaw pa nitong si Brian. Isusumbong ko kayo kay kuya. Sigaw ni Dina at tumawa na naman ng dalawa. Walang sumbungan. Ano bata? Asar nitong si Jake. Hinampas si Dina ng tubig si Jake pero tumawa lang to. Ako na may inis kay Brian. Kagabi pa niya ako kinukulit hanggang sa magalit sa akin si Monster. Pinagtawanan lang nila kaming dalawa. Isusumbong mo rin ba ako, Maricel? Humarap naman sa akin tong si Brian. Hindi ko kailangan magsumbong dahil sa akin palang taob ka na. Don't me. Inis na sagot ko sa kanya. Nakakairita. Samantala, tahimik na lang kaming nasa biyahe ni Chito. Naalala ko na naman ang nangyari sa aming dalawa sa bahay nila. Naisuko ko ang aking pagkababais sa kanya. Sino ba naman ang hindi? Sa isang lalaking isang haplos lang, bubukaka ka na. Sa galing niya humaplos, hinahanap-hanap ko na. Did Brian do something rude to you? Sa katahimik ay bigla siya nagsalita. Nadatnan niya kasi kaming nagsasagutan sa pool. Muntik pa nga niyang suntukin si Brian dahil sa ginawa nitong paghapit sa bewang ko habang nasa pool kami. Ano pang ginawa niya sa'yo habang wala ako? Paminsan-minsan lumilingon siya sa akin. Wala naman. Hindi ko na sinabi pang pambabastos si Brian sa akin. Alam kong kapag sinabi ko yun, magagalit siya sa lalaki at baka ano pa ang gawin niya sa pinsan niya. Nabigla ako nang may humaplos sa aking hita. Ang isang kamay niya ay humahaplos sa hita ko at ang isa na may abala sa pagmamaneho. Are you sure? Pangungulit niya at pinisil niya ang hita ko at napakagatlabi ako. Bakit kapag ang lalaking to ang pumipisil sa hita ko? Bakit ang sarap? Napapakagatlabi ako at napapapikit pa. Narinig ko ang tawa niya. Do you want it now? Naguguluhan ako sa tanong niya at anong ibig niyang sabihin. Bago ko pa naintindihan ang sinabi niya, hinunto niya na ang kotse sa gilid at tumingin siya sa akin. Ngumisi pa. Anong gagawin ng monster na to? Agad na lumapit ang kanyang mukha sa akin. I can't wait to get home. Let's make it here. Right now in the middle of somewhere. He whispered. Napalunok na naman ako. Ang boses niya na nakakaakit sa pandinig. Kinakabahan ako at the same time na e-excite. Dito sa loob ng kotse niya at nasa gilid pa ng kalsada. Ayos lang kaya siya? Hindi pa man ako nakasagot ay sinakop niya na ang labi ko. Napaungol kagad ako sa gitna ng halik niya sa akin at sa ginawa niyang pagpisil sa aking dibdib. Mabilis niyang narating ito. Napasinga pa ako sa pangalawang beses. Mabilis niya ring nahawi ang suot ko kaya tumambad sa kanyang dibdib ko. Napaliyad ako dahil sa ginawa niya. Tumingala ito habang nilalaro ang labi niya. At napatungo naman ako at nagkasalubong ang aming tingin. Chito, huwag dito, baka may makakita sa atin dito. Napaungol ako lalo dahil sa ginagawa niya. Hindi ko naman namalaya na. Ngumisi naman ito pagkatapos. Napaihip na lang ako ng hangin dahil sa ginawa niya. Nasa galagit na ang kami sa mga ganong posisyon nang may biglang kumatok sa bintana ng kanyang kotse. Sabay kaming napalingon. Traffic enforcer knocking on his car window.
Tinigil kong paggalaw at agad na inayos ang pwesto ko. Inayos niya rin ang pantalon niya at sinuot niyang muli. Damn it! Hindi tumigil sa pagkatok ang enforcer kaya napatakip ako ng bibig at pilit na pinipigilan ng pagtawa dahil sa tsura ng mukha ni Monster. Namumulat na yung inis na nagagalit na mukhang ewan. Sinamahan niya ako ng tingin. Kinagat ko ang aking daliri para mapigilan ko ang pagtawa. Wala siya sa mood sa mga oras na to at baka lumipad na lang ako bigla palabas ng kotse kapag nagkataon. Bakit ba kasi hindi niya muna hinintay na makauwi kami? Kailangan talaga dito sa gilid ng kalsada. Binuksan niya ang kanyang tinted window. Mabuti na lang at hindi nakikita sa loob. What is it? Inisa sa lubong niyang tanong sa traffic enforcer. Sir, bawal po tayo mag-park ng sasakyan dito sa gilid ng kalsada na to. Kung pwede lang po, paandarin niyo na po yung sasakyan niyo. Magalang naman na sabi ng pulis. Napahilot sa noo si Monster. Ano, masakit ba ang puson mo? Tumatawa lang ako sa tabi niya kaya napapatingin sa akin ang enforcer. Sinulyapan ko si Monster na nilabas ang wallet at tumukot ng pera. Nanlalaki ang mga mata ko nang makitang ilang libang binigay niya sa pulis. Ano to, sir? Tanong ng pulis. Nakadungaw sa bintana ng kanyang sasakyan. Bayad ka sa panggugulo mo. Binuhay ni Chito ang makina at naiwang tulala ang pulis. Dahil bigla niya na lang pinahadudot ang kotse. May sinasabi pa yung pulis pero iniwan niya na lang. Tawa pa rin ako ng tawa. What's funny? Tinatawanan mo ang pagkabitin ko sa'yo? He said at seryoso na siya sa lagin na to. Hindi, natawa lang ako sa pulis. Palusot ko. Ah, so you're laughing because of that, police? Tinigil niya na naman ang kotse at nabiglaan na naman ako sa ginawa niya. Hindi ako mapipigilan ng pulis sa gagawin ko ngayon, Maricel. Sa isang iglap, hinila niya ako palapit sa kanya at itinulak pahiga. Agad na hawakan ng kamay niya ang panty ko dahil sa suot ko. Pinunit niya bigla ito at kawaawang panty ko'y na brutal pa. Bigla ako natawa dahil sa kiliti na binigay niya sa aking puson. Chito, I moaned at what he did to my femininity. At halos mapasigaw na lang ako sa sarap ng ginagawa niya. Baka mamaya, masita na naman kami dito dahil nakapark na naman siya sa gilid ng kalsada. Bakit ba ayaw niyang makarating muna sa bahay bago niya gawin ng ganito? Napaka-perfect talaga ng lalaking to. Maya-maya pa'y ngumisi siya pagkatapos ng kapilyuhan na ginawa niya. Isang malakas hampas ang binigay ko sa kanya. It hurts ah, reklamo niya. This is my punishment for you. Muli ay binaon niya ang sarili sa akin. Sorry baby, I don't know how to slow down. Ngumisi pa siya sa akin. Maya-maya pa, pareho kaming pawis at nakahinga ng maluwag nung marating namin ang sukdulan. Bigla na lang siya nanlambot sa ibabaw ko at mukhang pagod na pagod. Niyakap niya ako pagkatapos. Samantala, Chito's POV. I was at the bar with Alvin. My staff is in the other table. Alvin and I are the only in the table. Nilagay ko ang alak na isinali ni Alvin sa aking baso. Tawa siya ng tawa nang maikwento ko sa kanya na nangyari kanina sa gilid ng kalsada. Ano ba yan, boss? Ang palpak mo naman. Tawang-tawa na sabi ni Alvin. Stop me with the word sex. Maricel is not just a sex buddy. She's special to me. She's the woman who will bear my children. Lalong natawa si Alvin. Sarap nito ilang paso sa kakatawa sa mga sinasabi ko. Ang corny mo ngayon, boss, hindi ka naman ganyan dati. Kantsaw dito. Naging ganyan ka na rin pala dati nung kayo pa ni Princess. Na halos gawin mo na lahat pero Karinya pa rin ang pinili niya over you. Dagdag pa niya. I glared at him. Shut up. Maricel is different from Princess. Maricel can't do to me what Princess did to me. Okay, sabi mo yan eh. Muli ay lumagok siya ng alak. Maya-maya lang ay may humintong grupo ng kababaihan sa harap namin. Am I your ex? The girl pointed at Alvin. Bigla na lang nagtago sa kinuupuan si Alvin. Di pinagtataguan na namang babae. Huwag ka nang magtago at hindi naman kita hinahanap. Ang ex ay ex at hindi na binabalikan. Sabi ng isang babaeng mahaba ang buhok. Agad na umalis din ang mga to sa harapan namin. Tsaka lang lumabas sa mga gago. Wala na ba, boss? Tanong pa niya sa akin. Duwag. May only answer to Alvin.
Binigyan ko pa ng malakas sa batok dahil sa kadubagan niya. Boss naman, bakit mo naman ako binatukan? Because of your cowardice, I said. Alam mo pag gwapo boss, hinahanap-hanap. Sagot naman niya. She's not looking for you. Pogi naman, agad na sagot ni Alvin. Inilabas ko ang aking baril at kinasasarapan niya. Teka lang boss, alam ko naman na ikaw ang pinaka-pogi, nagbibiro lang naman ako. Agad na bawi niya. Ibinalog kong mali ang baril ko. Good boy. I even messed up his hair.